Good evening po sa inyong lahat. And hayaan nyo pong batiin ko muna kayo ng Happy Easter pa rin. No? Happy Easter po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng Happy Easter pa rin. At bigyan natin ng malakas sa palakpak ang Panginoong muling nabuhay para sa atin. No? Alam mo ninyo, sa totoo lang, nung pagkaka-Happy Easter ninyo kanina, parang bumalik tayo sa Biyernes Santo. Parang nagdududa kayo, Easter pa rin ba? Wag ko kayong tutulad doon sa aking nakausap na volunteer. Sunday, Easter Sunday, kinabukasan pa lang. May nakasalubong akong volunteer sa simbahan. Sabi ko, Happy Easter! Sabi niya, tapos na. Hindi ako na-inform. Tapos na palang Easter. Mga kapatid, tayo po ay nasa loob pa rin ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang pinakamahalagang panahon, sandali sa buhay nating mga Kristiyano. Baliwala ang pagsilang ni Kristo. Baliwala ang pagkamatay ni Kristo kung hindi siya muling nabuhay. Kaya nga, huwag niyong mamadaliin. Ang Kwaresma, 5 linggo lang. Ang Pasko ng muling pagkabuhay, 7 linggo. Ganoong kahalaga, kadakila ang panahon na ito. Bakit mga kapatid? Ipinapaalala sa atin, hindi ka nagkamali ng pinili mo. Pinili mo si Kristo. At sasamahan ka niya, hindi lang hanggang kamatayan, kundi hanggang kaligtasan. Kaya nga si Kristo ay nagtagumpay. Napagtagumpayan ni Kristo, hindi lamang ang kasalanan, hindi lamang ang kasamaan, hindi lamang ang kamatayan. O hanggang kamatayan. Kaya nga, ano pang hindi kayang gawin ng Panginoon para sa iyo? Sa panahon natin ngayon na parang napaka-delikado na. Pagpasok ng Mayo, hindi maganda ang mga balitang bumungad sa atin. Parang hindi mo na alam kung saan ka ligtas. Nakatabi ka na, nasa sasakyan ka na, nasa loob ka na. Kaya alam nyo, hindi po sapat yung mag-iingat lang. Dagdagan mo lagi yung pagdarasal. More prayer, more power. At sino ang unang gumawa at nagturo sa atin? Ang nanay natin. Kaya nga daw sa unang himala ni Kristo, sino ang kasama at katulong niya? Ang kanyang ina. Ang kanyang nanay. At ano ang sinabi lang ni Maria sa kanyang mga kasama? Gawin ninyo ang sasabihin niya. Sumunod kayo. Kumbaga sa termino ng mga magulang ngayon, lalo na ng mga nanay, sa linggo, Mother's Day. Advance Happy Mother's Day sa mga nanay na nandito. At kung meron man kayong pinakadakilang naituro at dapat itinuturo sa mga anak, apo ninyo, isa lang. Magdasal ka. Pray. Give God to your children. Give God to your family. At yun ang binigay ni Maria sa kanyang mga alagad. Makinig kayo sa aking anak. Sundin ninyo ang aking anak. Kaya sa lahat ng pagpapakita ni Maria kagaya sa Fatima, isa lang ang kanyang panawagan, magbalik loob kayo. Maniwala kayo. Kaya sa ating unang pagbasa, ano ang sabi ni Felipe? Gusto mong mabinyagan? Naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba? At nung sinabi ng eunuch, naniniwala kong si Kristo ay ang anak ng Diyos. Kaya yung pananalig napakahalaga. I am sure bawat magulang naghahangad kayo ng mabuti para sa mga anak ninyo. Hindi ko alam kung may magulang ba na naghangad kung paano niya sisirain ang buhay ng anak niya. Sabi nga nung aking nabasa, minsan ang pagpili mo sa kapayapaan bilang nanay ay ang pagliligtas mo sa buhay ng iyong anak. Alam niyo, bilang isang anak, pari, kagaya ninyo,
Meron din akong mga hindi pagkakaunawa sa aking nanay. May mga pagtatalo rin kami. Ang una, kapag umuwi ako ng bahay namin, siguro si Father Julius din, bilang mga pare, dumadalaw kami sa magulang namin. Pag ako po umuwi ng bahay, ang pinagtataka ko, pagdating ko, yung nanay ko, biglang iniiwan ako sa sala. Pumupunta ng kusina. Anong ginagawa? Naghahanda na ng ipapabaon niya sa aking pag-alis. Akala niya tayo grade 3 pa rin yung anak niya. Kaya sabi ko sa kanya, Ma, huwag ka na mag-abala dyan. Sabi niya, konti lang. Huwag na, may pagkain din kami sa simbahan. Konti lang. Sabi ko, huwag na. Tapos tatahimik siya. Ipapatong niya sa mesa. Paano ako aalis nung nagtampo na yung nanay? Kaya ang gagawin ko naman, kukunin ko rin. Sabi nung ate ko, talo ka, no? At pagbaba, bago pa lang lumabas, eto na ang sasabihin niya. Siguro makakarelate ang mga anak at ang mga magulang dito. Bago bumaba, sasabihin ng nanay ko sa akin, Toy, hanggang ngayon tawag niya sa akin, Toy. Sabi ko, Ma, pag nasa labas, huwag masyadong malakas. Baka gayahin ka nung iba. Sabi niya, Toy, mag-text ka pagdating mo. Oo, Ma. Mag-text ka, ha? Oo, Ma. Huwag mo kalimutang mag-text. Oo, Ma. Alam niyo, paglabas ko ng gate, tumunog yung cellphone ko. Pagtingin ko, saan ka na? Sabi ko, gate pa lang. Tama ba, mga anak? Siguro kasi, ganun na lang ang kabog ng dibdib ng bawat magulang kapag lumalabas na at lumalayo na ang anak niya. Dahil natatakot siya na baka isang araw, hindi na siya bumalik sa akin. Anything can happen. At ito yung pangalawa namin pinagtatalunan ng nanay ko. Dati ho nagmimisa pa ako sa SM Mega Mall, sa TV Mass. Isang Sunday ho, papunta na ako ng chapel ng Mega Mall, kasama ko yung tatay ko. May matandang lalaki, papalapit sa amin. Sabi niya, Father Hans. Sabi ko, ay good morning po. Naku Father, buti na-meet kita in person. Sabi ko, nice to meet you po. Alam mo Father, linggo-linggo kitang pinapanood. Linggo-linggo ako nagsisimba sa inyo. Sa isip-isip ko ng bobola to. Linggo-linggo daw, once a month lang naman yung misa ko doon. Linggo-linggo daw, sabi ko. Kaya minsan yung pambobola nyo magpapahamak din sa inyo, no? Sabi ko, anyway, sabi ko, salamat po. Sabi niya, alam mo Father, tuwang-tuwa ako sa'yo. Kapag sinesermon mo yung nanay mo, tuwang-tuwa ako sa'yo. Sabi ko, kayo tuwang-tuwa, yung nanay ko, galit na talaga. At bakit daw sinasama ko pa siya sa kwento? Ito ang madalas kong pinagtatalunan namin ng nanay ko. Mukhang mas maraming babae at nanay ang nandito. Pakisagot nyo nga po ang malaking problemang ito. Bakit kasi kayong mga babae, lalo na kayong mga nanay, pag nagdadala kayo ng bag, kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat. Ba't ganyan kasi? Tinago tuloy yung bag niya, nilagay sa ilal. Si Father naman, bunubuking pa ako. Ang bigat-bigat. Minsan aalis kami, sabi ko, Ma, ang laki naman ng bag mo, mag-overnight ka ba? Wag tayo, galit na galit tayo, ang laki ng bag. Pero pag ikaw naman nagtanong, Ma, may Band-Aid ka? Meron. Biscuit? Meron. May Biogesica? Meron. Lahat naman ang kailangan mo, meron sa bag niya. Nagagalit ka pa. Kasi nga daw, bago umalis ang nanay, ang iniisip niya kagad ay yung kakailanganin nila. Amen, mga magulang? Tapos nagagalit tayo. Kaya kahit mabigat, kahit mahirap, kinakaya niya. Ganun ang ating mahal na ina. Alam niyo po, kapag nagtatalo kami, isa lang ang lagi niyang sagot, bitawan mo yan. Hindi ko pinapadala sa iyo yan. Hindi sa iyo yan.
Alam nyo, kung meron man pong tayong pwedeng baunin sa ika-6 na araw ng ating nobenaryo, ay yung bilin ng isang nanay sa kanyang anak. Para hindi ka mahirapan, lagi mong tatandaan, hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Hindi sa'yo lahat. Kaya ano ang sabi ng Ebanghelyo natin? Ayon sa sulat, tuturuan ng Diyos ang tao. Silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Alamin mo kung para sa iyo, kung para sa iyo. Problema kung minsan, gagawin mo lahat, kukunin mo lahat. Pag nahirapan ka, aawayin mo lahat. Kaya sa misang ito, pinagdarasal natin ang ating susunod na Santo Papa. Tinanong ako minsan ng interview, ano pong mga katangian, Father, ang hinahangad mo sa susunod na Santo Papa? Isa lang. Hindi katulad niya, hindi katulad ni, isa lang. Naway maging kawangis siya ni Kristo. What the church needs now is a leader who is Christ-like. Sabi nung interview, sa tingin mo, Father, dapat bang ipagpatuloy nung susunod na Santo Papa ang ginawa ni Pope Francis? Sabi ko, ang dapat niyang ipagpatuloy ay ang itinuro ni Kristo. Always Jesus, only Jesus. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, sa mga pagkakataon na tayo ay dumaranas ng matinding hirap, pagsubok, pait sa buhay, lumapit tayo sa ating mahal na ina. Magpatulong tayo sa Kanya at makinig tayo sa Kanya. Baka hindi naman para sa iyo yan. Baka naman hindi sa iyo yan. O mahal na ina, Birhen ng Fatima, ilapit mo kaming palagi kay Jesus at tulungan mo kaming maging katulad ni Jesus. Amen.